Magandang araw po sa inyong lahat. This is True TV Reaction, mga kaibigan. At bago po tayo magpatuloy, kami po ay nakiusap sa inyo na please click the notification bell and subscribe para maging update po kayo sa lahat ng aming i-upload na video, sapagkat ito po ay totoo na ipahayag namin ang tungkol sa mga maling aral na itinuturo po ng mga paring Katoliko. Mga kaibigan, ito na nga po ang ipapakita po namin sa inyo ay isang sayaw na ito po ay mga sakristan ni Reverend Father Darwin Gitgano, na ito po ay kanyang isinasagawa sa isang video. Kapag nakita po ninyo, mga kaibigan, ang kanya pong mga dancers ay talagang macho-macho. Ano kayang dahilan? Hindi kaya mayroon kababalaghan na nangyari? At ito po ang totoong nagpapakita. Bakla si Darwin Gitgano na mga kaibigan. Katunayan, ang kanila pong mga dancers na ipinakita sa kanang harana sa kaparian doon sa Diocese of Tagbilaran Concert for Cause noong February 13 at 14 ay totoo na maraming nanonood, na ang karamihan po dito ay mga pari at mga madre. Kaya mga kaibigan, ito naman po ipasisilip namin sa inyo ang totoo na nangyayari sa loob ng kaparian. Ito po. Pause muna natin. Hindi po ba totoo na ang lahat ng ito ay galing sa kaparian at ito po ay kanilang mga dancer? Saan po kaya ito nagmula? Hindi po kaya ito ay mga sakristan mismo ni Father Darwin Gitgano? Na nakikita natin na talagang alagang-alaga ang kanilang mga dancers. Mga kaibigan, pagka ganito po ang ginagawa sa loob ng mga kaparian, ay totoong mayroon pong kababalaghan. Totoo po. Sapagkat mayroon po bang naglilingkod at nagtuturo ng katotohanan di umano ng mga aral ng Diyos? Pero ganito naman ang kanyang ginagawa. Kapag pag-uusapan po kasi natin Biblia, ay wala pong itinuturo na ganito, na nagsasayaw ng ganito, napakamatso, na tila mayroon bang nagsasabi sa kanya, ito gawin mo, yan ang sayawin mo, at yan ang gawin mo sa katawan mo. Ay, mga kaibigan namin, kailangan po kayo na mag-sorry kung ano ang katotohanan at totoo na nangyayari. Baka mayroon po kasi na nangyayaring kababalaghan sa loob ng mga kaparian sa loob ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ito naman po pinangungunahan ni Darwin Gitgano na isang pari na naka-assign sa Valencia, Bohol. At sa palagay ko po, mga kaibigan, ito rin po ang dahilan kung bakit mayroon rin bumabangon doon sa lugar sa Cebu na tinatawag po ng sitlang. Ang sitlang po ay mula sa mga miyembro at nagiging presidente pa ng Catholic Faith Defender o CFD na ngayon ay kinuha na ni Darwin Gitgano. Kaya mga kaibigan, ang sitlang po na naroon sa Cebu ay umaklas o umalis sa grupong CFD. Na ito rin po ang katotohanan na hindi po sila nagkakaisa. Anong dahilan? Kaya ito nga po ngayon ang iiwan naming tanong kay Brother Darwin Gitgano, mga kaibigan. Bakit umalis at nagtayo ng ibang grupo yung nasa sitlang ng Cebu na di umano ay hindi binigyan ng budget ni Brother Darwin Gitgano ang mga ito? Kaya nag-aaklas umalis sila para magkaroon ng ibang grupo. Ibig sabihin, mga kaibigan, ay nagkakanya-kanya
niya o nagkakabahagi ang mga ito. Bagamat iisa ang itinuturo, subalit magkaiba naman ang kanilang ginagawa o kaya iba-iba ang kanilang itinuturo o pareho ang paniniwala pero iba-iba ang itinuturo. Ibig sabihin, mga kaibigan, ay hindi nagkakaisa, kundi nagkakabahagi. Kaya ang dahilan umaklas, mayroong umalis, mayroong nagbalik, mayroong din kung ano-ano na ang ginagawa. Katulad nito na ginagawa. O, panoorin ninyo uli, mga kaibigan. Di ba, mga kaibigan, totoo na kung mayroon ng ganito, itanong natin doon sa mga nangunguna sa kanila. Alam ba ng Papa na nandoon sa Roma ang ginagawa ng mga pari dito sa Bohol na nagkaroon sila ng harana sa kaparian kung kalang tawagin? Mga kaibigan namin, mga taga-subaybay ng aming programa at ng aming video ito, kailangan po kayong magsuri sapagkat totoo na mayroong nangyayari sa loob na hindi maganda na nangyayari sa mga kaparian na pinangungunahan ngayon ni Darwin Gitgano dito sa probinsya ng Bohol. Mga kaibigan namin, kami po ay nagmamalasakit lamang sapagkat ang pinag-uusapan o ang kahantungan kapag ang ginagawa ay laban sa mga katotohanan na kasulat sa Biblia ay kapahamakan ng ating mga kaluluwa. Kung natuturo man tungkol sa Biblia, itong mga pari na pinangunahan din ni Darwin Gitgano ay mayroong mali at nagtuturo ng hindi totoo sapagkat ayon ni Darwin Gitgano na may maligtas pagdating ng sinasabing The Judgment Day. Gusto kasi ni Darwin Gitgano na may makasama sila doon sa tinatawag na impyerno o nagat-nagatang apoy. Kaya mga mahal namin na mga kaibigan, kailangan po kayong magsuri o hanapin po ninyo ang totoo na mga paglilingkod, totoo na mga pagsamba o pagsimba sa Panginoong Diyos. Sapagkat kailangan ninyo ito, mga kaibigan. Kung ganito man lang ang programa na mayroong pasayaw-sayaw, mayroong ganito na kamatso na mga dancers, eh bakit ito pinapanood ng mga pari? Bakit itong ginagawa sa halip na magtuturo ng totoo? Mga kaibigan namin, kami po ay nagkukumbinsi sa inyo na panoorin o hanapin pa ninyo ang katotohanan. Sa susunod po namin ng mga video, mga kaibigan, ay aming ipapanood sa inyo kung paano sumasayaw ang mga madre na ito ay pinapangunahan ni Darwin Gitgano. At ipakikita din po namin sa inyo kung ano ang mga galaw ni Darwin Gitgano na totoo na hindi siya ang tunay na tagapangaral na nakasulat sa Biblia. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay at sa inyong panonood.